Nako, grabe ho ito mga kababayan, pati mga Canadian sumama na ho sa rally. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Auntie Claire? Pati ho mga banyaga, noong nalaman nila na bangag ang presidente natin at walang inaatupag sa Pilipinas kundi puro kakurakutan, ito ho ang ginagawa nila ngayon dyan sa Canada. Panoorin ho natin. Ayan ho, hindi naman Pilipino yung mga yan eh. Oh, ayan ho, yan sila kuya oh. Auntie Claire, lumayas na daw kayo ng Canada. Ito lang ang advice ko sa mga sa mga Canadian. Pakiusap ha, kahit na anong mangyari. I-hotel nyo na sila, pakainin nyo na ng masarap, bigyan nyo ng magagandang accommodation yung mga adik na yan. Di ba mula kay Marcos Jr. hanggang kay Auntie Claire, estimahin nyo na ng maigi. Bigyan nyo na ng masasarap na pagkain. Bigyan nyo na ng pang PSG nila, walang problema. Sige. Di ba, mag-party sila dyan. Ito lang ang pakiusap ko sa Canadian government. Huwag nyong pauutangan ng pera si Marcos Jr. dahil nanakawin lang niya yan. Okay? Kakainin nyo na ng kabyar, lahat ng masasarap na pagkain. Kasi lagi natin naririnig yung kabyar na, kaya yan lang alam natin sabihin eh. Diba? Yan daw kinakain nila dyan eh. Favorite daw nila eh. Pakainin nyo na ng kabyar kung ano man pagkain gusto nila. Diba? Basta, para sa Canadian government, huwag nyong pauutangin ng pera si Marcos Jr. dahil nanakawin niya lang yan. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Tuloy-tuloy ho ang pagbabalagbag ng ating mga kababayang OFW at mga kababayan nating nakabase na sa Canada dito kay Auntie Claire at kay Marcos Jr. Tuloy-tuloy ho ang kilos protesta. Kagaya na lamang ho dito mga kababayan, pati yung mga banyaga, pati mga Canadian, nung naintindihan nila kung ano mga pinaglalaban ng ating mga kababayan na nasa kalsada ngayon, sumisigaw na rin ho sila na BBM resign. Shame on you. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Kahit sino naman magalit eh. Ano naman to ka? Flood control issue, ninakaw nila pera. Nung naintindihan ng mga banyaga, sila rin ho nakikirali na. Pambihirang yan, hindi na mga Pilipino pero nagrarali. Ganon kasama si Marcos Jr. Diba? Ganon ho kasama si Marcos Jr. Hindi na mga Pilipino yan eh. Marcos magnanakaw daw. Natuto mag-Tagalog. O ikaw may nyo dyan sa baba, Marcos magnanakaw. Marcos hashtag Marcos magnanakaw. Ito. Bago tayo magtungo dito kay Prof. Ana Malindugoy. Ito ang kaganapan dyan sa Canada. Mga kababayan natin yan. Talagang pinuntano kung nasaan si Marcos Jr. at ito si Auntie Claire. Talagang ano ho ito mga kababayan. Yung lumapit siya na tinatanong kung siguro papaalisin tayo o ba? Walang alis yan. Magnanakaw si Marcos Jr. eh. Napakawalang yan yan eh. Nagpatong-patong na ho. Ngayon, ito na ho ang normal kay Marcos Jr. Sa lahat ng bansang pupuntahan niya, sigurado ang ating mga kababayang OFW ay mag-o-organisa para magkilos protesta dito sa magnanakaw na presidente na to. Sila din ho ang bumoto sa kanya. Yang mga ate na yan at mga kuya, sila din ho mga bumoto kay Marcos Jr. noon. Bakit alam nating organiko yung pag-oorganisa na yan? Kasi kanya-kanya sila ng megaphone. Kasi kung organisado talaga sila, iisang organizer tapos hindi organic, merong malaking sound system, merong, di ba, yung ito lang gagawin. Hindi, kanya-kanya sila megaphone. Marcos resign. Yan, Marcos resign. Lang yung Marcos yan. Kala siguro niya makakaisa pa siya. Marcos. Tambayan lang ho natin ng bagya para mabigyan ho natin ng airtime yung mga ate at kuya nating mga kilos protesta no diyan sa kung tinutuluyan ho siguro ni Marcos bangag to. Gusto ko lang i-acknowledge yung effort na ginawa ng ating mga kababayang OFW diyan sa Canada. Worst president. Worst president in the history of the Philippines. Ayun. Grabe naman yan. Forward ko na ho ha. Ay, kilala ko to si ate. Congratulations ha, viral ka. Ito yung ate. Ito yung ate na hinabol si Auntie Claire ng megaphone. Laban lang mga ate. Laban lang mga ate at kuya ha. King of corruption, Marcos resign. Ayos. King of corruption, Marcos resign. Maisog ito. Maisog ba yung sa damit niya? Hindi ko nabasa. Maisog ba? Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Magnanakaw talaga eh. Next. Wala, ano ho ito, ika nga. Sabi siguro mga kababayan natin OFW, kapal na mukha mo. Ang gulo na sa Pilipinas. Doon naglalamyard at naglalako at saka pa sa Canada. Ito ka ngayon. Ito ka ngayon, boy.
Shame on you! Kumakapalo yung mga ralista sa Canada. Anong ilinalarawan niyan? Ang linalarawan ho niyan ang pagiging palpak na presidente ni Bongbong Marcos. Kasi ang mga OFW, hindi ho partisan yung mga yan. At totoo lang ha, kung anong makakaganda sa buhay ng mga naiwan nila kahit sino pa nasa Malacanang, wala ho pakialam yung mga yan. Pero pagka yan, anak ng tawa, nakita nila, binubola na sila ng mga presidente kung sino man nasa Malacanang, pambira. Wala hong pakialam yan. Sara Duterte, Marcos Jr., Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, kahit sino pang ilagay natin sa Malacanang, basta ginagawa niya trabaho niya ng maayos, wala ho tayong makikitang ganyan. Anak ng tawa, last year, mahiya naman kayo. Ngayon, anong binabalita niya? Anong ginagawa niya? Ikinukulong lahat ng kalaban niya sa politika, kaya naman, shame on you. Sabi ko yan. Yung sinasabi ko kay Bangag. Forward tayo. Gusto ko lang kung bigyan ng break yung mga kababayan natin diyan sa Canada. Gusto ko lang ipakita itong video na to para kahit paano mapanood ho nila yung effort na ginawa nila. Sana mas marami makakita at mas marami pang gumaya sa lahat ng bansang pupuntahan nitong si Marcos Jr. Ala to, gusto kong ipakita sa inyo dito. Kung pwede kong makita lahat ng nagkikilos protesta dyan sa Canada, ipapakita ko ho. Kaso, yun lang hong natitisod natin sa social media. Yun lang hong may babahagi ko. Pero kung pwede kong ibahagi lahat, ibabahagi ko ho yan lahat sa inyo. Hindi ho kasi, dumalo na ho tayo sa mga ganyang klaseng kilos protesta. Hindi ho biro yan. Effort yan. Kung medyo malayo ka, magmamaneho ka, magkukommute ka. Magdadala ka ng allowance mo, magpapaprint ka ng damit mo, gagawa ka ng placards. Effort ho talaga yan. Kaya yung simpleng bagay na i-share natin itong video na to para mapanood ng marami sa ating mga kababayan na talaga sukang-suka na ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng daigdig dito kay Marcos Jr. Ayan o. Ito. Makita ho natin dito, Makita ho natin dito kung gaano karaming ninakaw ng administrasyon ni Bangag. Ayan o. Gold reserve, 129 billion. PhilHealth, 89.9 billion. Maharlika pa, 250 billion. GSIS, 62.5 billion. Naku, dami talaga. Dami mong atraso, Marcos Bangag. Ayan o. Grabe naman yan o. Grabe, flood control. Madam, mali ho yung flood control. 1 billion ho yan. 1 billion ho yung flood control natin, ha? 1 billion ho yung flood control natin. Iinto ko na ho dito dahil grabe pag nanakaw talaga si Marcos. 1 trillion. 1 trillion, di ko alam. Tingnan nyo ito, 1.3066 trillion. Grabe. Saan ito napunta? Unaccounted. 500. Pag nanakaw si Marcos. 117 billion. Lagay ko lang ho dito to para at least habang nagsasalita itong si Prof. Malutiki si Prof. Ana Malindugoy kasi mga professor yung mga pinapakinggan natin dito sa PH Update Kasi sa lahat ng mga nagsasalita ngayon, ito si Prof. Malutikia, Attorney Trix, yang sila Miss Rogando Saso, di ba? Sila talaga yung pinagkakatiwalaan na sambahin ng Pilipino. Ito, pasalansalin na ho natin. Itong si Prof. Ana Malindugoy. Puhan na talagang nasa kabilang iba tayo or nasa kabilang parlor na kakampi at kaalyado ni BBM? Meron na ba? Kasi kung meron na, then fair enough. They can actually say na walang tinatawag na selective justice or walang tinatarget na mga kritiko ng current government ang current government. Pero look at what is happening in the country. They're actually weaponizing the justice system against the critics, political opponents of the current administration of BBM. Tingnan mo naman, Martin Romualdez, asan na ang kaso kay Martin Romualdez? Hanggang ngayon sinasabi they are trying to build the case. How far would it go? How long it will take? Since last year until now? And then what else? Ang kay Joel Villanueva, just because Joel Villanueva nasa majority block na ng out of the blue sabi wala na rin. At kasi nakalimutan ng DOJ magkaroon ng case build up. Look, that is really in the news. On the other hand, if you look at the political quote-unquote opponents of the current administration who seemingly being, kumbaga, parang allegedly nasa side ni Inday or ni Vice President Sara Duterte, asan na sila? O diba? Look at Jinggoy. Jinggoy is in prison, nasa kulungan. Asan si Bato? Nagtatago and they actually call Bato fugitive dahil sa ICC warrant of arrest. Now you have, what? Senator Marcoleta out of the blue, mayroong plunder case just because of the donation. Ang tanong ko sa ating gobyerno at sa ating mga politiko, sino ba ang hindi tumatanggap ng donation pag panahon ng eleksyon? Yun ang tanong Kung si Senator Marcoleta bibigyan kakasuhan nila ng plunder, ang daming politiko na pwedeng kasuhan ng plunder kung yan lang ang magiging basihan nila. Kasi sa dami ng politiko natin na mga corrupt, sa dami ng politiko natin na tumatanggap ng limpak-limpak na salapi during election to fund their election campaign, why the hell is just one person being
persecuted at the moment. That's political persecution really, because if you don't want to be selective about these things, then isa-isahin mo ang bawat politiko na nanghihingi ng pera kapag eleksyon. Kasi hindi, alam mo, itong mga bagay sa eleksyon, itong mga pagpa-fundraise at pag-donate ng mga tao sa mga politiko, limpak na sila piyan, hindi yan, common yan sa Pilipinas. At ngayon lang ako nakakita na kinasuhan ng isang senador dahil may nag-donate sa kanya. At they're trying to justify it sa DOJ at saka ng ombudsman. Sa entire history ng eleksyon sa Pilipinas, so far, wala pang ganito. Ngayon lang. Dahil ginigipit talaga nila si Senator Marcoleta dahil dyan sa flood control investigation nung siya ay head pa ng Blue Ribbon Committee, and even during the time that Cayetano was the Senate President, well, he was the Vice President of the Blue Ribbon Committee. And ngayon, biglang, may plunder case na upcoming na ang balita ko, I'm not sure if this is a verified information, that within this week baka i-file nila yan. Ngayon may rally ang INC. Well, I agree with that, and I am with them. I stand with them kasi this is not anymore about just the administration. It's really all about accountability and transparency. Maliwanag yan. Maraming nangyayaring massive corruption in government na hanggang ngayon wala talagang accountability. Ang sinabi nila ang mastermind si Martin Romualdez. Asan si Martin Romualdez at the moment? Enjoying his time in Tacloban City. Asan na yung accountability doon? Yung sinasabi nila, even si BBM at saka yung administration, they pointed out at Martin Romualdez, but now Martin Romualdez is out there. Walang kaso, walang ebidensya daw, or walang case build up. So what is it really? Claire Castro, is it not a selective justice? Ano yung tawag mo doon? Diyos ko naman. Let's call a spade a spade. Opo, mas malinaw ba na pag sa mga kritiko ng administrasyon mabilis ang pag-build up ng kaso kumpara doon sa mga malinaw. Opo, tapos meron pang Mas mabilis pa nga ata Admar sa speed train ng China ang bullet train. pag-build up nila ng Opo, kaso. pero meron pang isa kasi nung panahon na halimbawa yung ilang mga senador na di umano'y sangkot, no? Talagang kumpiyansa sila na merong matinding mga ebidensya, makapagpapatunay. Nung lumipat, biglang kulang pa daw yung ebidensya. Sigurado ho dito, kung sakali mang ikulong nila si Senator Dante Marcoleta, sigurado ho natin dito, kung ano man, ang takbuhan ng mga maninindigan dyan sa impeachment na yan ni VP Sara, hindi ho natin iiwanan dito sa PH. Yun lang ho natin dito. Ilatag na nila, wala na kasi silang malalatag. Real talk. Anong inaasahan nila? Yung green box ng BIR, pambihira na. Anak ng toko. Inuna na nga nila lahat yung grave threat daw. Dahil yun ang pinakamalakas nila. Yung sinabi ni VP Sara na pag may nangyari sa akin, anak ng toko. Yun pa nga lang may nangyari sa akin. Tapos na usapan. Wala pa naman nangyayari sa kanya. Di walang mangyayari doon sa mga adik. Ebidensya nung lumipat na ng kampo. Sinasabing mastermind. Mismo ang ombudsman ang nagsasabing mastermind. Itong si Speaker Romualdez, nabanggit mo nga, sinasabing binibuild up pa. Pero sa panig ng mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon, mabilis nakapag-build up. So ito yung mga senyales meron talagang pinipili sa Prof. Oo naman, obvious naman. Sino ba ganito lang naman kasimple yan, mga kababayan, at kahit sinong Pilipino kahit sino pang Pilipino ang nakikinig, and may it be from the other side of the political fence or even on the side of Duterte, let's call a spade a spade. Yan ang totoo at yan ang nakikita ng maraming Pilipino talaga. Pag ang kritik, ang kanilang tinira, mabilis pa sa speed train ng China, meron ng kaso at Correct. kulong na agad, aresto na. Pero kapag nasa linya nila at kaalyado nila, sus Maria Josep, parang prosesyon na pagkabagal-bagal, parang pagong na aabutin ka ng siyam-siyam before nila ma-build yung case. Pero ginagamit din nila ito actually as pressure points. Kasi look at Joel Villanueva. Before si Joel Villanueva nasa side ng Cayetano block, they already said na, anytime soon they will be filing a case against Senator Villanueva. Then, nung lumipat dun sa majority block, parang, no case. At the moment, they're trying to build the case pa. At wala pang, it will take time to build the case and they will revisit the case and look at the evidences and blah, blah, blah. Ano tingin mo dun? Ano bang tingin ni Claire Castro sa mga tao? Bobo? Baka baliktad yun. Hindi kami bobo, for God's sake. Opo, at sa gitna nga ng Prof, si Jade po pala ito, magandang gabi Hi, po. Jade. Sa gitna nga po ng pagtitipon na yan ng mga kababayan natin sa EDSA, ay yun ding pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. papuntang Vancouver. Ngayong gabi lang, ano naman po ang dating para po sa inyo? I think he's saying na hindi naman daw, hinahamon niya ata ang INC at ang mga grupo na sumasama or nakikilahok sa rally being led by the INC. Parang siguro it's a challenge for us to show a force. Kasi parang sinasabi niya hindi naman siya masyadong nag-aalala sa mangyayari kasi parang hindi naman daw, wala. Parang for him, it's not really an issue na may rally ang INC right now and other, allied or other, mga Filipino people, organic people na pumupunta at nakikilahok sa rally. Parang hindi kumpante siya eh. So sa akin, I think it's a challenge on the part of the INC, mga kapatid, at lahat ng mga Pilipino ng gusto ng transparency and accountability to show na dapat maalarma siya. Kasi ibig sabihin, kapag ang tao pumunta na sa streets, sa langsangan at sa kalsada, ibig sabihin, pagod na yan at gusto na niya ng pagbabago. Pagod na ang Pilipino eh. Kasi puro na lang sat, pero walang results eh. In this administration, they're very good with press release, but results-wise, wala. As in really wala. Flood control scandal, other massive corruption in government allegedly shrouded by this around this government. Until now, nothing. Wala talaga.
Aside from the fact na kinulong nila si Jinggoy because sinasabi nila allegedly involved siya sa massive corruption in government. Pero that Jinggoy is, you know, is like a selective justice example kasi nasa side siya ng opposition eh. So may mga ganun. So sa akin, ang tao pagod na sa sa kakapakinig, sa press release, sa denials and all that. I think there's always a limit to everything. Kaya makikita mo, kung titignan mo ngayon ang rally ng INC, I don't even call it as INC per se only. Di na. Kasi marami din akong nakikita organic people na pumupunta talaga. Ang problema lang ngayon, mayroon din ako mga nare-receive na mga information at the same time reports on the ground na parang may mga kababayan natin coming from outside Metro Manila and even sa mga paratig na mga probinsya ay hindi makapasok at ng Metro Manila kasi hinaharang ang mga bases nila o yung kanilang mga sasakyan. So, yun din yun din yung hindi ko maintindihan. Why would they constrain the right of the people to assembly? Yung hindi naman nanggugulo ang INC ang ibang tao na pumapasok at sumasama sa rally. So, bakit nila pinipigilan? Bakit? Ayaw nila makita na may puwersa talaga at ayaw na talaga ng Pilipino ang nangyayari sa Pilipinas, especially when you talk about massive corruption in government. It is not a crime to call for transparency and accountability as far as we are concerned as Filipinos. At dapat pakinggan yan ng gobyerno ni BBM para maintindihan niya kung asan na ang galit ng tao. Kasi kung hindi siya makikinig, oh well, that's a challenge for the Filipino people. Kasi at the end of the day, lahat yan na nakaupo sa posisyon, hindi nila pag-aari ang posisyon nila, hiram lang nila yan. Ang nagluklok sa kanila dyan ay ang Pilipino. Ang Pilipino pa rin ang maniningil kung gusto nila, nakaupo pa rin ng mga yan o hindi na sa posisyon nila. So ganun lang yun. Opo, Prof, dagdag ko lang, bago po siya tumulak papuntang Canada, meron siyang nabanggit nga, maliban doon sa pag-deny na walang selective justice. Sabi pa niya dito na sa mahabang panahon daw, pag nagkakaroon ng protesta ang INC, naging maayos naman daw. Ang kanyang problema lang, sabi niya dito, quote-unquote, ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate, yun ang inaalala namin. Ang pinaka-importante sa amin, walang masaktan, either taga-iglesia o kung sino man na magpunta. So meron silang pangamba doon sa mga nabanggit ng pwede may mag-infiltrate daw, mag-agitate. Yun yung sinabi. Pero nung isang araw sabi walang threat. Prof, anong masasabi niyo po rito? Ewan ko ba, balagi naman silang ganyan. Parang lahat na lang ng gathering, mayroon silang parang suspicion na, ngayon tinawag nga nila, destabilization daw. Na baka may mga elements daw sa rally na pumasok na mag-destabilize sa current government ng BBM. But true enough, ang INC naman lagi is disiplinado ang mga kapatid natin sa INC when they have this rally. Lagi naman, disiplinado naman yan at sumusunod sa mga kung ano ang dapat sundin sa pagtitipon na yan. Ngunit, in the very first place, sa mga reports din na nakita ko, may mga kababayan tayo mga pulis din na para bang may nahuhuli or nagkakagitgitan. Yan yung question ko din kasi maraming lumalabas na report na gano'n. So hindi ko rin alam kung sino ba talaga ang gumagawa ng tinatawag mong gulo sa loob ng rally. Hindi natin alam yan eh. Maybe from his side, yun ang inaalala niya. Pero ang tanong ko nga sa kanya, inaalala mo yun. On the very first place, hindi naman mangyayari ang massive rally na ganito kung hindi ang mga tao dissatisfied sa klase ng pamumuno niya. Dapat siguro, ang alalahanin muna ni BBM is bakit at tanungin niya sarili niya. Kasi mayroon ako nabasa na report, ang sabi niya, hindi niya maintindihan kung bakit daw nag-rally ang INC or there is such a thing as a massive rally right now or bukas itutuloy ang mga Pilipino led by INC. Hindi daw maintindihan ni BBM. Siguro, makinig siya dapat sa sinisigaw ng mga tao, ng mga rallyista. Anong sinisigaw ng Pilipino right now? Ang sinisigaw is accountability, transparency, at don't bend the law. Yun ang sigaw eh. So para maintindihan niya. At yun dapat ang alalahanin niya. Secondary, yung siguro kung may nanggugulo. Pero so far naman, the last 2 days, wala naman nanggugulo eh. Peaceful rally yan eh. At ang mga kapatid natin sa INC, disiplinado yung mga yan. Hindi yan yung gugulo-gulo lang dyan dahil may gusto lang nilang manggulo. Hindi totoo yun. So I think BBM, yung problema ni BBM, ang lagi niyang iniisip, yung mga bagay na sometimes hindi ko maintindihan eh. Kasi as president of the country, dapat ang una niyang titignan is bakit at tatanungin sa sarili niya, bakit nga ba nandyan sa lansangan ang mga Pilipino at thousands of Filipinos are on the streets? Why they are there? It's precisely because they are very dissatisfied at galit na sila sa nangyayari sa Pilipinas, lalo na when you talk about massive corruption in government. At hanggang ngayon, wala pa ring solusyon at walang resulta sa mga investigasyon na siya pa nga ang nagtayo. At siya pa nga ang, like magtayo pa ng investigative whatsoever, even the Senate, walang matinong result kung ano ba ang issue dyan sa flood control, massive corruption na nangyari. So yun yung dapat alalahanin niya. But of course, lumipad siya kasi feeling niya okay lang. Yun yung hindi ko maintindihan. As a president, dapat hindi siya umalis eh. Kasi dapat, ang responsibilidad niya nasa Pilipinas, makakapaghintay ang Canada. Hindi naman yan lilipat sa ibang kontinente. Pero still, kampante siya eh. So kaya siguro, the challenge for the Filipino people is to show na hindi siya dapat maging kampante. Prof, ano bang meron sa Canada? Ano bang mga inaasahan mo na napakahalagang dapat puntahan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa gitna nga ng mga problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa?
Ay, hindi ko rin alam actually ano bang meron sa Canada. Snow? Siguro. Sabi niya doon, sabi ng isang press release, ano daw, our energy cooperation with Canada is important daw. Kaya pupunta siya ng Canada. Pero sa atin kasi, before siya umalis ng Pilipinas, the first thing that he should do is to, kasi bahay, ang Pilipinas is parang bahay eh. So before ka magkipag-engage sa labas, ayusin mo yung bahay mo kung nagkakagulo. Yun yung dapat eh. Pero hindi naman ata naiintindihan ni BBM yan eh. Kasi alam mo yun, yung priority niya somewhere else eh. Pero of course, they will justify na kailangan niyang pumunta dahil daw may mga engagement with Canada and one of that, accordingly, is energy cooperation. Pero this kind of things can wait or even, he can ask someone else to fly and do some negotiations with this kind of thing. Kasi to be frank, I don't know if, ang Canada naman is not really one of the, I think, hindi siya nasa top 5 ng ating when you talk about economic partners eh. At saka malayo ang Canada from the Philippines to some extent. So, I really don't see it. Pero, priority niya eh. Yun ang priority niya eh. Opo, habang wala po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa Pilipinas, caretaker po, itinagag bilang isang caretaker ng ating bansa itong si E.S. Recto. At bukas din ay sana magpapatuloy. Lilipat po yung kilos protesta sa halip na dito sa EDSA People Power Monument ay dito na po daw sa Liwasan Bonifacio dito sa Maynila matapos ng binawi yung permit sana dito sa EDSA. Ano naman po yung mga expectations po ninyo para po dito? Yung una, ang alam ko, nabigyan na ng permit ang INC na ituloy yung rally dyan sa Quezon City. Yes. Okay? Last minute, ngayong gabi, parang binawi. Ang justification is maraming reklamo. Anong reklamo? Rally yan eh. Of course, alam mo yun. Ay kung nangyari yan today, bakit mo bawiin? Kaya nga. Bukas. So ngayon, lipat sila ng Liwasan Bonifacio, which is good for them. At least nakakuha ng permit at pwede tomorrow tuloy ang rally. Sa akin kasi, ang expectation ko, kapag, alam mo yung mga tao kasi, kapag mga ganitong usapin, lalong nagagalit. Kasi, alam mo, ang tingin nila doon sa binawi yung permit is parang kino-constraint or binablock ang what you call freedom of assembly ng mga Pilipino. So, yun yung tingin ko na hindi na, alam mo yung galit. Maraming mga perspective on this na para bang ang karamihan na kaibigan ko na nakakausap ko right now, ang sinasabi nga nila, kino-constraint or talagang tinatry na mga i-block at hindi magkaroon ng next rally or hindi matuloy ang rally bukas. Pero sa awa ng Diyos, andyan naman, tuloy pa rin sa Liwasan Bonifacio bukas. So sa ating mga kababayan, kung kayo ay naniniwala na dapat nating ipaglaban ang transparency and accountability, lalo na ang mga nasa Manila at nasa Pilipinas, nasa sa inyo na yan. Ipaglaban nyo ang Pilipinas. Kahit ako, I'm not in the country, yes, but I do my part as much as I can. Kasi alam ko na bawat Pilipino may papel na ginagampanan para sa ating bayan. Kahit saan ka, nasa ang panig ka ng mundo, you can always, do something for your country, even solidarity sa nangyayaring pagtitipon-tipon sa Manila. So sa akin, sa ating mga kababayan, huwag nating kalilimutan kung kayo ay ang pinaglalaban nyo ang Pilipinas, pinaglalaban nyo accountability and transparency, at ang dapat totoong pagbabago na magkaroon ng Pilipinas, then join the peaceful rally led by the INC. Kasi wala namang ginagawang masama. Ang panawagan sa gobyerno na maging seryoso sa pagbibigay ng hustisya when you talk about massive corruption in government is not a crime. It's in the Constitution of 1987. It's protected by the Constitution as a basic right, freedom of assembly and freedom of expression. So dapat din ang gobyerno, maximum tolerance at wag iipitin ang mga Pilipino na dumadalo at wag na yung mga checkpoints kung saan-saan. Naka-receive ako ng report. Yung mga bus na kinukontrata para sa, para sa mga tao na pupunta kung nasa ng rally, ngayon under investigation. Tapos parang mayroon pang sinasabi na they will probably look at possible cases daw na ipafile sa INC or sa sino man na kung saan nagkaroon ng unannounced rally kasi wala daw permit. To be very frank, ang freedom of assembly ay hindi kailangan ng permit. Ang freedom of expression ay hindi kailangan ng permit, especially if people in the country already see that the country is really going down the drain. Ito ay absolute na kumbaga, ito ay dapat respeto ng gobyerno. Pero ang dami nilang etsiburetsi at ang dami nilang mga chika-chika kung saan just to justify or to block or to even to constrain na hindi magkaroon ng massive na mga tao, o magkaroon ng massive force in terms of numbers of people sa lugar na kung saan nakakaroon ng pagtitipon-tipon being led by the INC. Opo. Prof, INC, KOJC, ano pong mga simbahan na nalalaman po ninyo na talagang lumalaban kontra korupsyon, lalo na itong flood control project? So far kasi sa akin, ang talagang prominente na lumalaban right now nasa religious group is INC and KOJC. But I would not say na hindi, na itong dalawa. At ang isa sa pinakaunang nanindigan, tinayuan ang buktot na pamamahala ng gobyerno na to ay walang iba kundi KOJC. Kaya napakataas ng respeto natin diyan sa diyan sa religious group na yan. Talagang iba ho yung ginawa nila. Nung hindi ho sila nagpatinag, nakulong na ho itong si Pastor Kibulet lahat-lahat.
Pero tuloy-tuloy pa rin ho sila. Hindi ho sila kumurap, hindi ho nila kinurapan itong administrasyon na to. Kaya saludo, palakpakan ho natin ang KOGC at INC Dalawang sa napakatinding paninindigan laban sa mga abusado dito sa ating bansa. religious group lang. But on the other hand, may yung kabila, yung mga yellow, mayroon din silang mga ganito. Nag-rally din sila July 28 and they're saying transparency and accountability and blah, blah, blah. But the problem is they don't even point out to BBM's government as the center of, of all of this corruption. Kasi Bakit alam ko nga, yun nga hindi ko maintindihan eh. Yellow, actually, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., sila ang nasa EDSA. And they, at sila ang malakas na magsabi no na corruption, ang kleptocracy during the time of the father ni BBM. Ngayon, kahit na sumigaw na BBM resign, hindi nila magawa. Sabi ko, ano bang klase yan? Sila actually, 1987 Constitution ni Cory yan. So, ngayon, ang mga yellow, pink, hindi nga nila magawa na, alam mo yun, i-criticize directly ang BBM administration. I don't even understand that. Akala ko may mga prinsipyo ito mga sabi no na corruption, ang kleptocracy during the time of the father ni BBM. Ngayon, kahit na sumigaw na BBM resign, hindi nila magawa. Sabi ko, ano bang klase yan? Sila actually 1987 Constitution ni Cory yan. So ngayon ang mga yellow, pink, hindi nga nila magawa na, alam mo yun, i-criticize directly ang BBM administration. I don't even understand that. Akala ko may mga prinsipyo itong mga to. Kasi kung prinsipyo lang pag-uusapan mo, ano pa ba ang pinag-uusapan? Clarado naman eh. Sa lahat, ang corruption, massive corruption in government, whether indirectly or directly, allegedly connected to the highest office of the land, the president, at the end of the day, there's such a thing as command responsibility. So when you criticize the person who has that command responsibility. Hindi magawa nila yan. And hindi ko rin naintindihan kung prinsipyo lang ang pag-uusapan, pero it seems like they are also in cahoots with the current admin. So yun ang problema dito. Sa akin kasi, kung gusto nilang manawagan ng transparency and accountability and no to massive corruption in government, then they should do what they should do, itong mga pink and yellow. Pero sad to say, hindi ganun. Hindi ko nga maintindihan. Kadami kong kaibigan na nandun sa kabila, nasa yellow, nasa mga pinklawan. Pero sabi ko nga, asa na yung prinsipyo nyo? Kayo yung EDSA uno, sa inyo yan eh. Tapos ngayon, parang asa na yan? Asa na yung prinsipyo na yan? Parang wala. So, in a way, may ganun. Nag-rally sila July 28, may ganun. Pero ngayon, going back to your question, kung sino ang nakikita ko so far, yung puwersa talaga, is ang INC and KOJC, I think, is more prominent when you talk about the opposition, opposing the government in some ways. But at the same time, I think in terms of yung organic na mga tao na nakikilahok sa rally being led by the INC, I think marami dyan Catholics, marami dyan born-again Christians. Kasi even I am with INC and I stand with them sa rally na to. Hindi ako Catholic, but I am a born-again Christian. And I don't want to say kung anong denomination, but as a born-again Christian, I stand with them. Pero hindi rin ako INC. But I also see a lot of Catholics na nandun nakikilahok sa rally na yan na being led by INC. So makikita mo, kaya nga sinasabi ko, led by INC, pero maraming mga Pilipino dyan na kung religious group ang kanilang kinabibilangan, iba-iba rin. So they're there individually showing their support and solidarity with INC. So mas ganun siya. So hindi mo rin pwedeng i-box na INC or KOJC lang ang nandinindigan, lalo na ngayon. I think marami ding mga Katoliko at iba pang mga born-again Christians ang nandyan, hindi lang siguro nila dinadala kung anong church nila. Kasi syempre, out of respect sa leadership ng church, common stand on these issues or walang common stand kung makikilahok sa rally na to, you don't need to, to bring the church. Pero as a born-again Christian like me, I stand with INC on this. Yeah. Opo, huli na lang po, Prof, no? Nabasa ko sa mga balita sa abroad na napag-uusapan din po ito. Anong nakikita niyo pong maring implikasyon nito pagdating natin sa imahe sa abroad po, or maganda itong senyales dahil mas nabubuksan? Narinig ko rin yung interview ng RT kay Senador Rodante Marcoleta at naibulgar niya doon na malawak ang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas at kung sino daw yung nagsusulong na ito'y maimbestigahan pang lalo, siyang una pong ipakukulong or kakasuhan, Prof. Well, wala na. image ang pag-uusapan. Wala tayong image na. Wala na. Actually, nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Coming from a person like me who's based outside of the country at the moment, to be very frank, nakakahiya. Kasi karamihan ng lumalabas ng mga balita sa international level when you talk about the Philippines ay puro negative. At saka, ang isa sa pinaka-prominent na issue is massive corruption in government. So parang nakakahiyang isipin na okay naman sana. I mean, magaling ang mga Pilipino, talented. When you're outside the country as a Filipino, nag-excel ka, and people respect you. But if people look at the country, what is going on there, nawawalan ng respeto ang ibang lahi dahil sa sobrang gulo ng Pilipinas, sa sobrang corrupt ng current administration, and even many politicians to a greater extent. So nakakahiya lang na nawawala yung. Hindi naman as far as I'm concerned, no, ako, as a Filipino, hindi naman sa hindi ka proud na Pilipino ka. Still nandun yun eh. And you will raise the flag wherever you go. But the problem is when they start already asking you questions, why in the hell the Philippines is in a turmoil?
palaging may makikita nila sa streets, may gulo, and people are clamoring for change, people are clamoring for transparency, people are saying massive corruption in government, pagod na kami, walang, alam mo yun, mataas ang presyo ng mga bilihin, naghihirap ang mga Pilipino, all of these things, ang trust rating ng presidente is negative 15 or way below. So all these questions are being asked for Filipinos like me na nasa labas ng bansa. Na sometimes it's so difficult to explain kasi kapag in-explain mo, hindi mo alam kung anong impact nun sa kanila at ano ang maiisip nila about the Philippines. But you cannot also lie to them because they can see it and they can read news kung ano talagang nangyari sa Pilipinas. So it's a very difficult position for people like me to be very frank and how to let other people understand outside of the country na, you know, it's not the Filipino who are at fault in all of this. It's the government and it's the people in government. And all these politicians are corrupt na hindi namin kasalanan yan. Well, to certain extent kami ang nagluklok dyan, pero hindi namin kasalanan kung bakit sila nagganyan-ganyan ka-corrupt, you know. And of course, the Filipino people wants a change. So it's so difficult. Pero image-wise, we don't have a good image, internationally speaking. And I don't know until when. Maybe if there's a change of leadership, I think change, well, it depends also kung sino ang kung magkakaroon ng change of leadership, sino ang uupo. Kasi we don't know yet eh. Of course, the vice president is going to run in 2028 for president, but we don't know what will happen to the trial, in the impeachment trial. On the other hand, we don't know what will happen to the rally right now, ano yung mga mangyayari. So there's a lot of uncertainties. Pero internationally speaking, people are looking at the Philippines at magulo. At saka, Magulo. political instability is so prominent and apparent that probably business interests or yung mga foreign investors, or especially the big ones and also serious foreign investors, will never even be enticed to invest in the Philippines. At saka may mga investor pala, na foreign investors na nasa Pilipinas na gusto nang lumabas. Kasi magulo eh. Hindi lang yung political instability. Even the fact na maraming mahalang presyo ng basic necessities, kuryente, transportation, telepono, yung load mo, mahal lahat. Marami ng investors, foreign investors sa Pilipinas ang gustong umalis at ang iba nag-alisan na. So look at what is happening. It's not even the political instability only. Economic situation is really at worst talaga. Look at the peso. Akala ko ang peso bababa na. Ngayon 61.20 something. That's really a big issue for the Philippines. Yung pagtaas ng dolyar sa peso. Kasi depende yan sa, well, we import a lot of things from the international market, especially energy. So we need more peso because the dollar is very high. So that's even a signal na ang Pilipinas ay hindi nasa mabuting kalagayan economically speaking. And one last thing also, that's even a question for many international people and international community. As yung sinasabi nila, bakit daw parang laging may headline ngayon na ang gobyerno natin uutang na para bang ang financing ng ating national budget is nakadepende na lang sa kakautang ng gobyerno ni BBM. Ano daw ang nangyayari sa Pilipinas? Sabi ko, oh well, you know, ang hirap mag-explain. Sobra. Actually, I have an interview this coming Sunday. And it's an international interview with Dr. Warwick. And all the questions that I receive ahead of time is all about the Philippines. It's all about the economic situation, political instability. And this is an international interview with a very prominent international renowned professor. And I don't even know what will I say, to be frank, because ang sama na ng image ng Pilipinas. Pag in-interview ka pa on this, parang hindi ko alam how to explain na hindi siya maging masyadong, alam mo yun, masyadong negative. But, you know, ganun talagang realidad ng Pilipinas right now eh. So, yeah, it's a very negative image and I don't think that's good for us. Not good for us, for everyone in the country, especially, you know, for the Filipino people. Ay na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Sobrang nalulungkot po tayo sa estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Pagdasal lang po natin dahil tayong naniniwala walang hindi pwedeng idaan sa panalangin. Napaka makapangyarihan ho niyan, no? Kaya sabay-sabay ho tayong manalangin na sa lalong madaling panahon mailagay na sa tamang landas itong bansa na to. Kaawaan tayo ng Panginoong Diyos dahil pag nagtagal pa itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa, yung instability sa pagdating sa politika, presyo ng mga pangunahing bilihin at talagang maraming naghihirap bago matapos itong administrasyon na ito, sigurado mas darami pa ho mga naghihirap. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas.